Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, ay sasambahin pa rin nila eh. Oh my God. Hindi ko problema yon, problema nila yon. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlaw. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ito ang tunay na makabayan, ito ang tunay na public servant. Ito yung mga ganitong klaseng tao ang dapat niluluklok natin sa pwesto. After 10 years, ay kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Hindi naniwala yung mga kababayan natin, una ko itong inilabas. At, pero ngayon, andito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino. So mga kapatid, mga kababayan, ang ganda ng binigay na regalo sa atin itong former Senator Sonny Trillanes. Nag-testify na nga siya at ang kagandahan nito, lahat ng mga sinabi niya, pinatunayan ng AMLAC. Kung ano yung report ng AMLAC, tumatama doon sa inilabas na dokumento at yung itinestify nga nitong si Sonny Trillanes. So lumalabas, all along, after all these years, talagang totoong-totoo yung sinasabi sa atin ni Sonny Trillanes na may hawak siyang mga bank records na magpapatunay na itong mga Duterte na to ay may mga masamang ugali na pagnakaw. For so many years now, mula pa nung nadoon pa lang sila sa lokal, sa Davao, inumpisahan na nila yan. At ang hindi maganda rito, malaking porsyon ng kayamanan nila, bigay ng drug lord. Yun yung lumalabas doon sa testimony ni Sonny Trillanes. Kaya, unang-una, mga kapatid, mga kababayan, magpasalamat tayo dito kay Senator Sonny Trillanes sa pagiging matyaga. Sinaga niya ito. After 10 years, tsaka niya lang nalahad yung katotohanan, tsaka niya lang nalahad at pinakinggan siya ng committee dito sa Justice Committee ng Lower House. Kaya nga, ang pakiramdam din ni Sonny Trillanes ay ang feeling niya na-relieved siya. Dahil nga, for so many years, hawak-hawak niya yung katotohanan na hindi siya masyadong pinapakinggan. Marami na nga tao ang nagduda doon sa mga sinasabi niya tungkol sa mga bank accounts na to. At ngayon nga, walang kasablay-sablay yung kanyang testimony. Kasi pinatunayan ng AMLAC, nung Anti-Money Laundering Council, na totoo itong mga dokumento, totoo ang nalalaman nitong si Sonny Trillanes. Kaya palakpakan po natin itong ating former senator. Ito ang tunay na makabayan, ito ang tunay na public servant. Ito yung mga ganitong klaseng tao ang dapat niluluklok natin sa pwesto. Hindi katulad ng mga taong alam na nila may ginagawang kalokohan itong mga Duterte, alam nila na maraming pinatay, alam na nila na maraming problema sa pagkakaw, sa kaban ng gobyerno at nakikinabang daw sa mga drug lords, and yet full support ang mga taong ito. Yung mga senador na katulad ni Chis Escudero, nitong sila Alan Peter Cayetano, dalawa sila ng kapatid niya ni Pia Cayetano, itong sila Jinggoy Estrada, sila Joel Villanueva, itong si Senator Marcoleta, yung anak ni Marcoleta dyan sa Lower House, andyan dyan sila Rufus Rodriguez, andyan dyan yung si Congressman Imagination na si Bong Suntay, itong si Congressman Miao Miao, lahat yan sobrang mga pagpapakita ng dedikasyon at pagsuporta sa mga Dutertes na hindi natin maintindihan. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, huwag nating kalilimutan ang mga pagmumukha, mga pangalan nito, mga congressmen at mga politicians na to sa darating na naman mga eleksyon. Huwag na po natin silang iloklok sa pwesto. Dahil alam naman natin kung ano ang mga ugali nila. Nagkakamutan sila ng likod, mukhang pare-pareho lang sila. Ang sinusuportahan nila, yung katulad nitong si Digong Duterte, nitong si Sara Duterte at yung mga magkakapatid na Duterte na nasasangkot ngayon sa napakalaking pagnanakaw.
at maraming pagpatay. Pero itong mga taong ito, in full support Oh my dito God. sa pamilya Duterte. So ano ang sinasabi sa atin ito? Malamang itong mga taong ito, dahil ang gusto nilang iluklok sa pwesto ay katulad ni Sara Duterte na isang nai-involve nga sa napakalaking korupsyon. Ang ibig sabihin nito, gusto nila sumali, gusto nilang makijoin Oh my sa God. gagawing korupsyon pag itong si Sara Duterte ay naging presidente. Gusto nila yan. Kaya sila in full support sa mga ganitong klaseng tao, sa ganitong klaseng politician na wala namang malasakit sa bayan. Kaya itong lumabas na testimony nitong si Sunny Trillanes, siguradong sigurado kung ano-ano namang ikakatuwiran ng mga ito. Itong Bong Sumtay nga, kung ano-ano kinakatuwiran na naman. Maraming lalabas dyan ng mga pangangatwiran ng wala sa lugar. Pipilitin nilang baliin ang katotohanan para lang isave itong kanilang Diyosa na si Sara Duterte. Kahit nakitang-kita na itong napakalaswa, napakababoy na korupsyon na nai-involve ang pangalan niya. Pati ang asawa niya na si Mans Carpio. Pipilitin nilang baliin yan. Maghahanap sila ng mga ikakatuwiran ng kahit na wala sa lugar. Sanay po sila dyan. Ang ikakatuwiran nila, mga propaganda na lang na sila rin ang naniniwala, yung mga DDS. Pipilitin nilang gumawa ng mga statement na malayo sa katotohanan at ang maniniwala lang sa kanila yung kapwa nila DDS. Yan po ang gagawin nila. Bantayan po natin ang mga politicians na to. Huwag na tayong pumayag na itong mga ganitong klaseng tao ay mapwesto. At tandaan natin, ito na po, ipapakita kong pagmukha ng mga politicians na to. Huwag nating kakalimutan ang mga mukha nila, mga pinagsasasabi nila na in full support sila kay Sara Duterte, at huwag nating kakalimutan ang mga pangalan ng mga politicians na to pag dumating ang eleksyon na naman. Huwag na po nating iluluklok sa pwesto ang mga taong wala pong malasakit sa bayan, kundi malasakit sa kanilang sariling kapakanan. In full support sa taong nakaw, malamang itong politician na to ay magnakaw din. Huwag po nating kakalimutan yan. Forthwith means within a reasonable time. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa, Duterte ako. Diba? Patid ko na nagda-drug siya. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KID. Lagyan po rin po yung reward. 1 million po sa mga Ninja Cups. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. But as a forewarn, as a premonition or a warning, Ganda-ganda pala niya. Yung mga may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang. Ito mga idol nila. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. In the NDF LCAP, they are only about ano yung ng LCAP? And local armed conflict. 非常高兴及吉祥宣布国家主席习近平 Prime Minister na Australiana. O problema na ito. Binalot. Tinignan ko yung muka. Tangina parang artista sa Amerika na maganda. Tangina, kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila. Pinagpilahan nila na doon. No, nagalit ako. Kasi ni-rape. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Kung minsan hindi mo rin maintindihan ng langit, ano? Yung bang minsan pinagsasama-sama niya sa isang lugar ang mga taong may mga pare-parehong pag-iisip. May mga bobo, tanga, nagtatanga-tangahan, mga magnanakaw, kurap, mga kriminal, mga malalaswa, bastos, at yung mga makatsina. Pinagsasama-sama niya ito sa isang lugar. Hindi rin natin maintindihan kung bakit gano'n. Pero siguro, may malalim na dahilan dyan ang Panginoon. Pati yung mga publiko na mga followers nila na nagpapalakpakan pa tuwang-tuwa pag nagsasalita ng kabastusan yung leader nila. Kabastusan at kabubuhan. Pinaniniwalaan nila yan.
Sila nagpapalakpakan. At sana nga, pagsamasamahin sila ng langit sa isang lugar, nang sa ganun ay madali silang malipol. Oh my God. So ngayon, pakinggan natin ang napakagandang testimony, partial or portion ng testimony nitong si former Senator Sonny Trillanes at yung part ng testimony ng representative ng AMLAC na ang sinasabi nga natin ay nagtutugma. So lumalabas, nasa katotohanan ang testimony nitong si Sonny Trillanes. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod, Mandaluyong, at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong de Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kanilang salin ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isa publiko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera ang aktual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong de Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Shelito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mahalagang impormasyon ng kabuuang mga transaksyon pumasok sa mga bank accounts ni Sara Duterte lamang, kabilang ang joint account kasama ang asawang si Manscarpio at mga joint accounts kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 111,634,144.05 as of April 2016. Ang kopya ng summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex B. Noong 2016, inaming mismo ni Rodrigo Duterte na una na totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Julia Vargas Branch sa Pasig at pangalawa na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank accounts sa kanyang salin. Ang pag-aming ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamunin ng lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang mayroong kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million, end of quote, sabi ni Duterte.
ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte, ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 million. Senator Trillanes, Yes. sandali lang po. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07 kaparehas nung kay Sara Duterte mula kay Sammy Uy noong 22 October 2012. Noong 04 April 2013, muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sammy Uy. Ang total na tanggap na Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sammy Uy. Kay Sebastian Duterte naman, noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,591.18 pesos mula kay Sammy Uy. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April 2012, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. Nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy. On March 29, 2011, nakatanggap naman si Hanilet Abansenia mula kay Sammy Uy ng 10,655,371.81 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenia joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sammy Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.31 pesos. Sa pahina 182, I say and declare and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Duterte and his son Paulo Pulong Duterte are directly involved in the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte in partnership with Michael Yang and Sammy Uy, and Pulong Duterte in partnership with Charlie Tan. Mayor Rodrigo Roa Duterte also had police enablers in Bato de la Rosa and Wilkins Villanueva in the illegal drug trade. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara
ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Transaction report details. Transaction composition is largely driven by credit memos, 1.41 billion, debit memos, 1.3 billion, and fund transfers, 521 million in 521.86 million, followed by time deposit pre-terminations, 218.74 million, and miscellaneous transactions, 209.29 million. Other notable transactions include time deposit placements, 109.15 million, and time deposit payments, 109.15 million, as well as withdrawals, 62.79 million, and check deposits, 48.33 million. For 2011, 14.2 million. The transactions going into her accounts were 597 million. For 2012, net worth is 22.1 million, but going into her accounts in 2012 was 407 million. I think the same is true in other years, Madam Chair. It is just a bit smaller, but it speaks to the clear disparity from what had been stated in the year-on-year SALN's net worth of the Vice President, Madam Chair. Just for the record. Sige po, before proceeding to the accounts of transactions of Attorney Carpio, All right. very relevant po, Madam Chair, na banggitin po natin, no? Is this for whose This is just transaction for, is this? Vice President Sara. This is for the responded vice president. Yes, madam. Tama po. And now you're proceeding to the transaction of the husband. Madam Chair. Yeah, but we just wanted to summarize po for Please proceed. Vice President Sara. So to be clear, ED, ito pong total transaction amounts, no? Grand total ay 3.920 million. Tama po ba? Total transactions. Vice President Sara Duterte. Based on record, 3,920,555,311.88 based on record po. Tama po. Based on record, it's 1,514,599,312 pesos and 22 centavos. At ito pong investment-related activities, ang total inflow po nito ay 327 million. Can you read it again, the entirety? Based on records po, it's 327,888,456 pesos and 67 centavos. At salamat po. Pinapabanggit po natin ito for the record, Madam Chair, dahil kailangan po natin ibangga ito pong amounts na ito doon po sa 88 million net worth ng ating pong pangalawang Pangulo to date. No? Ibabangga din po natin ito doon sa year-on-year na net worth ng ating pong pangalawang Pangulo mula po noong 2007. At makikita po natin dito na kahit mag-usap po tayo sa total transactions, mag-usap po tayo sa total inflows, kahit mag-usap po tayo doon sa total investment activities ng ating pong pangalawang Pangulo on her transactions, hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga. Ito po yung partial summary ng report ni Trillanes. Former Senator Sonny Trillanes claims Vice President Sara Duterte and her family received over 100 million pesos in payouts from alleged drug lord Sammy Uy. The House Justice Committee summoned Trillanes to the impeachment hearing against the Vice President to serve as resource person on allegations of her unexplained wealth. He breaks down the 181.6 million pesos in payments that Uy supposedly made via cashiers and personal checks to various members of the Duterte family from 2011 to 2013. VP Sara Duterte allegedly received nearly 23 million pesos across 3 transactions. Davao City Mayor Sebastian Duterte, almost 52 million pesos across 5 transactions. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, 38.81 million pesos across 4 transactions. Hanilet Abansenya and Kitty Duterte, 53.28 million pesos across 5 transactions. And former President Rodrigo Duterte, 15.66 million pesos across 3 transactions. Meantime, the Anti-Money Laundering Council says a total of nearly 7 billion pesos in suspicious transactions passed through the bank accounts of Sara Duterte and her husband Mans Carpio from 2006 to 2025. This far exceeds what she declared in her statements of assets, liabilities, and net worth, or SALN. Of course, ang sabi ko nga, maglalabasan na naman ang mga katuwiran ng wala sa lugar. Katuwiran itong mga DDS na in full support kay Sara Duterte. But of course, hindi natin may alis, siguradong sigurado, marami yan ang babaliktad na. Dahil sa paglabas nitong mga katotohanan, itong testimony na magpapakita, mga dokumento po ito. Hindi pwedeng pabulaanan ito. Hindi pwedeng ang AMLAC ay sinungaling,
si Sonny Trillanes ay sinungaling, itong Kongreso ay sinungaling, ang mga ebidensya ay sinungaling, tapos ang mga honest people ay itong sila Sara Duterte, itong sila Marcoleta, itong sila Bong Sontay, itong si Digong Duterte, yung kanyang mga anak na si Basti Duterte, at itong si Pulong Duterte, sila ang lalabas at sasabihin ng mga DDS na mga honest. Kasama na dyan sila Chisi Escudero at iba't iba pang mga politicians na in full support dito sa mga Duterte. Pipilitin nilang baliktarin ang katotohanan. Sasabihin nila, ito yung mga honest people. Sila Sonny Trillanes sinungaling, ang AMLAC sinungaling, ang dokumento sinungaling. Yung mga sabihin nila, lahat ng mga nag-testify sa lower house, sa Congress, na nagsasabi na itong si Sara Duterte ay may mga ginawang anomalya, may mga ginawang pagnanakaw at iba pang mga kalokohan, may mga perang natanggap galing sa mga drug lords, ang sasabihin ng mga DDS, sinungaling ang Kongreso, sinungaling si Sonny Trillanes, sinungaling ang AMLAC, sinungaling ang iba't ibang mga personalities na nagtuturo na itong mga Duterte ay may mga anomalya at makachina. Ang sasabihin ng mga DDS, mali. Ang pinaka-honest na tao rito ay yung mga Duterte. Sabi nga ni Philip Salvador sa kanyang pangangampanya noon, walang Duterteng magnanakaw. Ngayon, Philip Salvador, sabihin mo uli yan. Base dito sa testimony nitong si Sonny Trillanes na ang hirap pabulaanan. Dahil swak na swak doon sa testimony ng taga-AMLAC, yung representative ng AMLAC. So ngayon, ang mga pagsasasabihin na naman itong mga DDS na to, maglalabas ang mga statement na naman ito na puro walang katotohanan at puro propaganda lang. Pipilitin pa rin nila na ilagay sa pedestal itong kanilang Sara Duterte na ngayon ay mukhang nagtatago dahil sa kahihiyan, hindi niya kayang harapin to. Bubuelo muna ito ng matagal, hihingi na naman ito ng saklolo sa kanyang mga ka-DDS at hihingi ng payo kung ano yung mga pagsasasabihin niya. Marami namang lalabas sa bibig nitong si Sara Duterte na walang laman. As usual, ang dami niyang pinagsasasabi na walang laman. Walang laman ng utak. Isipin nyo na lang na nagkakagulo doon tungkol sa kanyang hearing, siya nagtitree planting. Pag tinanong mo, ililihis yung usapan. Hindi niya ikukumpronta yung issue about impeachment. Kasi nga, wala naman silang ilalaban sa katwiran. Wala silang ilalaban na ebidensya. Ganon din ang nangyayari sa tatay niya diyan sa ICC. Lahat ng technicalities, yun ang kine-question nila. Ever since, mula nung umpisa, puro technicalities ang kine-question nila sa ICC. Dahil pagdating doon sa totoong ebidensya, wala silang pangontra. Wala silang panlaban. Parehong-pareho. Lumabas din ngayon yung ruling ng ICC na talagang meron silang poder dito sa kaso na to. Sila ay merong jurisdiction. At final na ito. Mahaba din yung pasensya ng ICC. Pinagbigyan sila yung kanilang petisyon na paulit-ulit na pag-question sa jurisdiction ng ICC. Ngayon, final na ito. So, tuloy-tuloy na ang magiging trial ni Digong Duterte dito sa ICC. At itong kaso ni Sara Duterte mukhang magtutuloy-tuloy na rin sa Senado. Of course, ang challenge dyan, yung magiging trial sa Senate. Dahil nandiyan nga yung marami niyang kakampi na hindi ko alam kung may mga konsensya pa ito, kung may mga malasakit pa sa bayan ito. Dahil sa nakita nilang mga ebidensya, dito sa mga nakita nilang pagtutugma ng mga testimony ng AMLAC at saka nitong si Sonny Trillanes at ng iba pang nag-testify, kung sila ay talagang kakampi pa rin kay Sara Duterte, talaga pong wala ng pag-asa itong mga politicians na to para magbago. Talagang sila ay para sa kasamaan. Kaya sinasabi nga natin, huwag nating kalimutan ang pagmumukha ng mga ito, mga pangalan ng mga ito, at huwag na nating iboto, huwag na nating iluklok dahil po ang pinaglalagakan natin sa kanila
ay pwesto or posisyon ng public service or public servant na hindi nababagay sa mga taong ito. Hindi po nababagay sa kanila maging public servant dahil ang sinusuportahan nila ay may malaking question sa pagnanakaw at pagpatay ng mga tao. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Yung inyo pong subscription, importante po sa atin. Dahil wala naman pong bayad yan at malaking tulong po sa aming mga content creator. Yung inyong mga likes at saka yung comments, pipilitin ko pong sagutin hanggat kaya. At huwag po natin kalimutan yung mga gustong magpadala sa Super Thanks. Malaking bagay din po sa ating pag-create ng mga episode. Maraming salamat po mga kapatid, mga kababayan. At once again, magkita-kita po tayo muli.